dapat pang malakasan ng energy, Miss Jasmine. Mga ka-energy, saang part man ng world man kayo nanonood, sana okay kayo. Ako po si Director Patrick Aquino. At ako naman po si Jasmine Romero at gusto ko kayong i-welcome sa programang full of energy, basta enerhiya. Sagot kita! Mga ka-energy, sa episode natin ngayon, let's look back sa kwento ng kaalaman na napanood natin dito sa ating programa. Kaya naman, Director Patrick, balikan natin ang kwento ni Carl sa episode 1 at ang kanyang solar home na naging malaking tulong sa kanyang buong pamilya. Let's watch this. So for at least 20 years, libre yung kuryente ko. So nakapag-solar na kami sa bahay and na-enjoy ko talaga yung haring araw. So far, as in enjoy ako sa pagkakaroon ng opportunity, magkaroon ng unlimited resource. Nagbibilad kami ng pera. Kasi technically, hindi ako gumagastos. Nag-basic gastos na yan ng mga tao, kuryente. And for you na hindi siya labasan ng pera is automatic savings and more money in the bank. Ako nga pala si Carl Senya, solar-powered home kagaya ng sa akin. Pag-usapan natin. Nag-decide ako magpa-solar nung tumaas na yung kuryente ko last summer. Kasi sabi ko medyo makati na. And I think there will be a much more efficient way of using electricity kaysa magbayad ng mahal sa Meralco. Tapos ganun pa din, painit lang ng painit. Pamahal ng pamahal yung kuryente. Nagtatrabaho kami pag wala masyadong araw or wala masyadong init para hindi hirap yung aircon. Kasi the more na hirap yung aircon, the more na kumukonsumo ng kuryente yan eh. So dati talagang kung hindi kami magtatrabaho ng mga siguro 4 p.m. pa 3 p.m. as in maagang-maaga yung trabaho namin para hindi hirap yung aircon while naka-turn on yung mga computers. Kahit na anong klaseng inverter pa na aircon yung gamitin nyo, talagang kukonsumo yan dahil tumatakbo yung compressor. Ang usual bill namin before summer, nung medyo malamig-lamig pa, was ranging around 30 to 35. Depende kung kailan kami nag-on ng aircon, may kailangan bang i-rush na trabaho, extended periods ba kami ng pag-i-edit. So, it was ranging really from 30 to 35, an average of 33 madalas. So, nung naging interesado na kami sa solar, simula nung we did our research, sino yung madaling kausap, tapos sino yung madaling tawagan if any case na magkaroon ng problema. Kasi this is something new to me. Unlike kuryente, may problema, tawag si Meralco, hotline. Solar, pag nagka-problema yan, kanino ako tatawag? So, nung nakita namin sino yung mga posible, we called at least 3. Tatlo yung nakausap ko ng malalim-lalim. From there, nagpa-quote na ako talaga. Number 1, ultimo yung solar panel namin, kaya nilang i-monitor. So, minomonitor nila. Sila din mismo makakaalam. Sabi nila sa akin, ito yung promise. Sir, bago mo pa malaman na may mali sa solar mo, tatawag na kami sa. Paano pag sumobra yung init? Di ba maluluto yung panels? Abe, sir, bago na yung panels ngayon. Hindi na nga lang ibabaw yung nag-harvest, pati ilalim. So, bifacial na yung tawag nila. Kaya wala kang ipapangamba po pagka malakas yung araw. Well, in fact, mas matutuwa ka kasi pag lumakas yung araw, kung ano yung tumalbog sa ilalim ng bubong mo, ma-harvest pa sa ilalim. So, okay, 1 point taken. Sir, paano pagka may nambato? Sir, basta wag mo munang pakikialaman. Makikita naman namin kung ano yung naging primary cause ng pagkasira ng panel mo. And 20 years yung warranty niyan. Sabi ko, ito naman sir, hindi ko naman po sa pinagdadasal magsarado kayo. Pero what if dumating yung time na yun? Kasi lahat ng negosyo kasama yan. Sir, pwede kang dumiretso sa factory. Ito po yung detalye ng factory. Lahat po yan may serial number per panel. Pwede nyong ireklamo diretso. So, natawid isa-isa yung questions ko. Kaya, pumunta kami sa last point na, paano maintenance? Sir, i-host mo lang.
maalis lang yung alikabok para seamless siya ulit. Yun na yun. May mga nabibili po online na brush pang solar panel talaga. Kung gusto nyong brushin. Pero yung pag-host lang, yun na po yun. Okay. Yun na yung pinaka-maintenance. Ang kuryente. Sir, gaano ba kadalas magtaas ng presyo? Yung para siyang, technically yung solar, naging main conclusion ko was buying a solar is not buying something na depreciating eh. So for at least 20 years, libre yung kuryente ko. Hindi nga lang pataas yung hindi nga lang pataas yung pera mo. You're technically buying 20 years of free electricity. And kung tataas man konsumo mo, dagdag ka bago. Ganun lang kadali. Meron akong nakita na may terms of payment. So, ang ginawa namin was, para hindi masakit sa bulsa, siyempre may terms of payment. Pero, siyempre, with any kind of terms of payment, mas mahaba, mas nagiging mahal. So, medyo nabaliwala yun. Mag-extend lang yung ROI period. Pero, kinuha ko na yung pinaka-swak sa akin, which was 3 months. Is yung 50% 50% down payment, tas 25-25. Ano pa ba? Ano pa yung pwede kong gawin sa solar? Nandyan na yung mga EV, electric vehicles like sasakyan, motorsiklo. Mas gusto mo yung mabilis. Pagkatulog mo, gising mo, ay, full charge na. Lalo sa akin, kasi solar ako eh. So, yung solar power ko ng umaga, pag chinarge ko yung yung EV ko, man, libre din gas ko. Di ba? As in, libre. Only travel. Perfect for us kasi lagi kaming nagta-travel eh. Lagi kaming off the grid, lagi kaming nagta-travel. Libre. Sa akong professional race car driver and hobbyist sa mga motorsiklo. Freelancer at the moment, and this is where we keep our gears. Yung mga pinag-charge namin, lahat ng gamit namin sa labas, madalas kasi kami bumiyahe. Isla, Mamundok, at kung saan pang lupalop ng Pilipinas, iniikot namin yan. So, off the grid, dito kami nag-charge ng mga gamit namin na madalas dala sa biyahe. Radios, fans, power stations, na solar din. Siguro, okay din na napagdaanan ko yung pagtaas ng kuryente. Kasi kung hindi tumaas yung kuryente ko ng ganon, hindi ako mapapaisip na mag-solar. Dahil, kumbaga business as usual eh. Kaya ko siya, part of the bills siya. Hindi ganun kasakit. Umiikot yung pera. Normal. Pero nung nagdoble, anong nangyari? So, siguro part na yon na nagdoble yung kuryente. Kaya, naisip ko na magpa-solar and very happy ako dahil sino-sino pa ba, ang daming nag-open up na door dahil sa solar. Most especially yan, unang-una sa sasakyan, pangalawa, types of business, mga may building, apartment. Siyempre, magbabayad ng kuryente yung mga nagre-rent sa'yo. Pwede mo ngayong ikaw ang maningil ng kuryente instead of kasi part of the bill na yun eh. So, pwede ka ngayon fixed value na lang sa kuryente. 'Di ba? Hindi na nakaasa sa bill. Hindi ka na magsa-submeter. Only kayo dyan ng kuryente, 2.5 lang. Sino ayaw nun, di ba? Or pwede kang magnegosyo, laundry, ice plant, mga ganyan. Sobrang daming na-open up na doors. Tapos kung kagaya namin, biyahero ka, libre gas mo, naka-solar yung bahay nyo, charger mo, EV, wala. Sobrang daming natitipid, sobrang daming mong magagawa dahil sa solar.